Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Hindi kailanman ito ang aking karangalan, iaalay ko ang kwentong ito bilang isang pamanang pampamilya. Ngunit, ibibigay mo ba ang pahintulot na i-edit at ilabas ang video natin sa Raid? Kung ayaw mo, i-edit ko na lang at ipopost pero hindi ba't sinabi mo sa simula na wala kang pakialam? At tumawa na lang ito ng malakas na sinabi na oo wala naman itong pakialam. Sa ganitong kaso, aalis na ako, may trabaho akong kailangang gawin, gusto ko sanang makipagtagpo ulit sa'yo. Salamat, ingat ka rin sa iyong paglalakbay. Sa kabila ng kasayahan ng dalawa ay makikita natin si Lucifer na gumagamit ng bulang crystal. Ika pa niya hindi sapat para patumbahin ang bida ng ganon na lang dahil ito ay may isang god rank at hindi ito ganon kadali. At biglang may sumagot sa bulang crystal na kinumusta si Lucifer. At nagpasalamat naman si Lucifer nang dahil sa kanya ay nakapagpahinga ito ng maayos. Magandang marinig yan, kaya mo siguro ako ini-contact para mag-ulat tungkol kay Azura, tama? Oo, gaya ng inaasahan, nabigo ang Eromin Guild, iniulat nila na kailangan natin ng mga gumagamit na may antas na hindi bababa sa 300 upang maalis si Azura. Minimum lang, ayon sa kanila. Lucifer, anong tingin mo? Ako'y naniniwala na kailangan ng hindi bababa sa 10 na manlalaro na may antas na 350 para magkaroon ng katiyakan. Inaasahan nga ng isang manlalaro sa antas ng Diyos, o dapat ko bang sabihin, isang manlalaro sa ibang dimensyon kumpara sa ibang mga manlalaro sa antas ng Diyos. Gayun din, kung mapapatalsik mo si Azura, tila makakakuha ka ng isang item, sinasabi nilang kailangan mo ang item na yun upang makapasok sa isang bagong yugto. Maari mo bang sabihin kung aling impormante sa lupa ang nagsasabi sa iyo ng mga bagay na yon, at tumawa na lang ito at sinabi kay Lucifer na, hindi ito maipapahayag. Kahit sayo, pero marahil may hula ka tungkol dito, sa isang NPC, at hindi nakasagot si Lucifer, nadagdag pa nito na. Mayroon siguradong dahilan kung bakit ang klase ng ibang manlalaro sa antas ng Diyos ay, Apostle, ngunit si Azura ay, Descendant, di ba? Tama ka, tapos boss, yung face na binanggit mo, ito ba ay? Oo, tingin ko ito ang susi para maging ang inaasam-asam kong lahi ng Diyos ng langit, si Zenith. Parang ito rin ang susi para buwagin ang buong pangunahing pangyayari. Naiintindihan ko, kasalukuyan, wala pa tayong natagpuang kapaki-pakinabang na kahinaan ng Azura, sa pinakamahusay, alam natin na ang kanilang antas ay masyadong mababa. Sige, tutok tayo sa pagkuha ng mas maraming impormasyon. Magaling ka, tiyak kung kaya mong gawin ito. Susubukan kong mapantayan ang iyong mga asahan. Mas mainam nga, gusto kong malaman mo na hindi na magtatagal bago ako maglakbay mula sa silangang kontinente patungo sa sentral na kontinente. At sumang-ayon naman ito, ang pagsusuri ng pangunahing senaryo dalawa sa silangang kontinente ay magiging sanhi ng pagiging posible ng paggalaw sa pagitan ng mga kontinente. Sana magtagpo tayo pagdating ng oras, abala ako ngayon. Kaya aalis na ako, at naintindihan naman ito ni Lucifer, at may malademonyon ngiti na sinasabing papatayin niya si Ashura. At sa main church of Thananos, mataimtim nagdadasal ang Pope at nagulat na lang ito dahil sa pagdating ni Cardinal Carrot. At binati siya nito ng matapat niyang lingkod ni Thananos. Ikaw dapat ang aking batiin, Cardinal Carrot, tapat na lingkod ni Thananos na bumalik matapos ang isang misyon. At wala namang maisagot si Carrot nito, parang hindi gaanong maganda ang nangyari, ano? Oo, ito ay isang patibong na itinakda ng mga Decayang Knights. Lahat ng mga lugar na ating inatake ay mga handog, at ang ating mga pagsalakay ay nauwi lamang sa mga sakripisyo na inaalay sa altar. Nakatulong pa tayo sa mga eretiko sa halip. At biglang hinawakan ni Pope ang kanyang ulo at ito ay pinakalma ni Pope na sinabi nito na hindi niya yun kasalanan. Salamat, kinakatakot ko na naging isang kahihiyan ako sa harap mo, Pope. No, hindi ka babalik ng walang dahilan, Cardinal Carrot. Sige, take your time para sabihin kung ano ang nangyari. Totoo ba, hindi ako makapaniwala na ang ibang mga Diyos ay kumikilos at sumusuporta sa mga Decayang Knights. Habang iniimbestigahan ko ang mga Decayang Knights ngayong pagkakataon, napansin ko ang banal na kapangyarihan ng langit sa silangang lupain, at ang banal na kapangyarihan ng liwanag sa kanluran. At pagkatapos kong masusing suriin ang isyong ito,
Natuklasan ko na sila ay tumutulong sa mga Decayang Knights, tanging ang mga apostol lamang ang maaaring gumamit ng banal na kapangyarihan. Bagaman hindi ko natuklasan ang dahilan, natuklasan ko na nakikipagtulungan sila sa mga Decayang Knights. Parang ang iba't ibang mga relihiyon ay umuusad sa iba't ibang kontinente. Tunay nga, hindi ko maisip na ang mga Diyos na hindi naglakas loob na tingnan si Thanatos ay tinalikuran siya agad pagkawala niya. Alam na natin na sila'y tanga ng labis at mayayabang, di ba? Kapag natuklasan na ng inaasam-asam na lahi ang kanyang tunay na kapangyarihan, hindi na natin kailangang pansinin ang mga traidor na iyon, ngunit higit sa lahat, ang mga Decayang Knights ay talagang nakakainis. Ako rin sila ang tunay na mga traidor, ngunit hindi ko maunawaan kung bakit hindi kumikilos ang mga apostol laban sa kanila, ngunit maaaring ito ay bahagi ng plano ni Thanatos. Sa ngayon, wala pang aktibidad sa kanilang panig, kaya't maghintay at magmasid tayo. Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Binigyan din namin ng misyon ang mga pari na pumunta sa mga dating sagradong lupain, kaya kung may pagkilos sila, malalaman natin. Kailangan ko bang palayain si Lebbeus sa wakas? Nang nabanggit na niya si Lebbeus, subalit hindi niya pala alam kung saan ngayon nagsusuot si Lebbeus, kaya't tinanong na lang niya si Carrot kung saan ito. Pasensya na, pagkatapos ng misyon, siya'y biglang nawala, sinasabing babalik na sa kanyang Panginoon dahil siya'y malaya na, lumakas na siya kaysa dati, kaya hindi ko rin siya kayang pigilan. Huwag mag-alala, sa katunayan, ito'y mas mabuti, at least, alam natin kung saan siya patungo. Nababahala ako dahil ilang araw nang hindi ko nararamdaman ang enerhiya ng inaasam-asam na lahi, walang dahilan para mawala siya, di ba? Hindi ang isang tulad niya, na napakabait, ay hindi magagawang iwanan tayo. Paki-report na lang sa akin kung maramdaman mo ang anumang enerhiya mula sa kanya. At tinanong ni Carrot, hindi naman siguro iniwan niya tayo dahil ayaw niyang makita si Lebbeus, di ba? Ika pa ni Pope na, hindi naman ito lubusang imposible. Na tila hindi rin ito sigurado sa sagot nito. Sa mainit na tanghali at sa gitna ng desyerto, may anong bagay na dahilan na nagsitalsikan ang mga bato at buhangin. At kagagawan pala ito ni Lebbeus na nagpapahabol sa mga halimawat at dinala niya ito sa ating bida na nakaabang na at nakalutang gamit ang kanyang higaan na nakaabang na sa pag-atake, at kasabay ginamit nito ang blackout. Walang ano-ano, na pinatama ito banda kay Lebbeus, habang si Lebbeus ay walang pakialam ito, at sakto itong tumama sa kanyang bunbunan. At malaki ang pagsabog ang nagawa nito, ang malapit na halimaw kay Lebbeus ay sigurado na wala lahat ito. Sa pagkawala ng usok ay masigla pa rin si Lebbeus na tumungo sa kanyang master, na iniisip ng bida na hindi man lang ito namatay, pero nagpapasalamat naman ito kay Lebbeus dahil kung hindi dahil sa kanya hindi siya makakuha ng madaming EXP points. Sobrang tuwa ni Lebbeus na sa tagal nilang hindi nagkita at sa wakas ay nagkita na sila ulit at bumalik na ang kanyang pakiramdam nito na para siyang lumilipad. Na habang hindi naman natutuwa ang bida na nakita naman niya si Lebbeus, na inisip nito na dapat nagpahinga na lang muna siya bago dumaan dito, at tulad ng sinasabi ni Hyuna sa kanya. Na, gayunpaman, natuwa pa rin ako sa bakasyon at nagkaroon ako ng masasayang sandali ng pansamantala. At hindi ito makapaniwala ang bida na si Lebbeus ang kanyang kasama na sa halip na si Hyuna at Jaehwan. At sinabi ni Lebbeus na magdadala pa ito ng maraming halimaw dahil ito daw ay nakakatuwa para kay Lebbeus. Na habang ang bida ay sumasakit na ang ulo sa ingay ni Lebbeus, na sinabi na lang ng bida, sige magdala ka kahit gaano kadami ang madadala mo. Naika pa ni Lebbeus, pwedeng nabo niyang papuntahin lahat ng nasa paligid dito. At hindi nakasagot agad ng bida at iniisip nito na ang blackout na kasanayan nito ay hindi ba magiging sapat para sa bawat isa sa kanila. At iniisip ng bida na gamitin ang kasanayan na Meteor Riding at Divine Arrows, at 3 beses ang lakas nito pag pinagsama nitong 3, lahat ng mga pagtama nito ay magiging nakakamatay, at kailangan niya magamit ito ng wasto at tama. Kaya nagsinyas na ito ng okay kay Lebbeus, kaya natuwa na naman ang obsis na NPC sa kanyang master na si Lebbeus. At hindi nagtagal ay natipon na ni Lebbeus ang mga iba't ibang uri ng halimaw at patungo na ito sa ating bida na tila ang bida ay nakahanda na sa kanyang pag-atake,
At sabay-sabay niyang ginamit ang kanyang mga kakayahan na inipon sa isang palaso. Na, kung hindi sapat ang pinsala, gagawin nito ang isa pang pag-atake gamit ang epekto ng mga ulap kaagad pagkatapos. Dahil sa lakas na ginamit na kakayahan ng bida ay hindi nakayanan ng palaso na maabsorb ito, at nagkalumit ang palaso na hindi man lang ito na mamalayan ng bida. At nagulat na lang ito dahil nabali ang kanyang palaso, at ito ay nahulog mismo sa kanyang harap. Dahil sa alam nito ang kakaharapin na problema ay ginamit niya agad ang Berserkers. Dahil sa malakas at naipon na kapangyarihan ng bida ay sa kanya mismo ito sumabog at kasabay nito ang pag-activate ng Berserkers Song, at pag-level up nito. Subalit ay natapos na ang Berserkers, ngunit ang pagsabog ay tila hindi pa natatapos dahil sa lakas nito, at may mga pulang abiso na lumabas. Magdurusa ka ng 50% ng natanggap mong pinsala sa loob ng 10 segundo. Ang iyong HP ay bumaba na sa 0, pina-activate ang Indomitable Wheel sa loob ng 10 segundo, binubuhay muli ang iyong buong HP at MP, ang iyong HP ay bumaba na sa 0. At humantong ito sa kanyang pagkasawi, dahil sa lakas nito ay matagal natapos ang pagsabog. At may mga abiso pa itong lumabas na kakamtan mo na ang mga kinakailangang kondisyon. At hindi maunawaan ng bida kung ano ito. At may karagdagan pa itong abiso na ang ating bida ay na-summon sa Netherworld. At hindi maunawaan ng bida kung saan na ito, at may nakaharap itong isang taong nakaluhod sa kanyang harapan, na sinabi, Panginoon ko, matagal na akong naghihintay sa iyong pagdating. At ito ay umiyak na bumabati galing kay Akron the Apostle of the Death. Ang bagsabog ang naganap ay masigla pa rin si Levius at buo pa rin ang katawan, wala kahit isang gallows itong natamo sa pangyayari. Nang napansin ni Levius na hindi niya makita ang kanyang master kahit saan bahagi ng lugar. Kahit anong sigaw pang gawin ito ay hindi pa rin siya maririnig ng bida dahil ito ay nasa kabilang dimensyon na ito napadpad. At ang taong nakaluhod sa harapan ng bida ay, kay tagal na niya itong hinihintay na dumating ang bida kahit na mag-absent ito ay hindi niya magawa dahil sa mas mabuti na mag-ante ito kahit gaano pa ito katagal kaysa pagdating dito ng bida na wala siya. At dagdag pa nito na, matapos ang napakahabang paghihintay, naibsan ang takot nito na baka ang bida ay namatay na. Ngunit sa kasabayang pagkakataon, may napakasamang kaisipan na dumaan sa isip nito, at sana ay mapatawad ito ng bida. At ito ay pinatatayo na ng bida, at tinanong ng Pope kung kanya na ba itong napatawad. Kaya't pinatayo na ito ng bida dahil napatawad na naman niya ito. At nagpasalamat na ito, na ikapa niya, na dadalhin niya ang bida na kung saan mas maging comfortable ito. Ang lugar na ito ay aking ipinagmamalaki at kaligayahan, sana'y magustuhan mo ang handang pagkain. At namangha ang bida sa ganda at matahimik na malawak na lugar. Mukhang magiging mahaba ang ating usapan, kaya hayaan nating ang sarili na maging comfortable. At sumang-ayon naman ang bida, siguradong curious ka sa ngayon, kahit para sa isang naglalakbay na tulad mo na hindi mamamatay, pagkatapos ng kamatayan, hindi na pwedeng manatili sa mundong ito pagkatapos ng isang tiyak na panahon. Kaya bakit ikaw, ang banal, ay nandito pa rin? Si Thanatos ang Diyos ng kamatayan, pagtulog, at mga panaginip, ang ibang Diyos ay namumuno lamang sa isa, ngunit ang dakilang Thanatos ay namumuno sa 3. At sa kanilang lahat, bagamat hindi karapat-dapat, ako ang apostol na nagmana ng kapangyarihan ng kamatayan. At ito ay naintindihan naman ng bida, at sa conclusion niya na, ito ay kaugnay sa pangunahing senaryo ng sumpa ni Thanatos sa mga Decaying Knights, kaya ang pakikinig sa mga apostol ay maaaring magdala sa akin sa pangunahing senaryo, tama? Nadagdag pa sa alagad ni Thanatos na, siya umano ang namumuno sa Netherworld sa halip na ang kanyang Panginoon na si Thanatos, at ito ay upang maipasa nito ang aral ng Death Transcendence sa susunod na inaasam-asam na lahi, in other words, ang bagong Diyos. At nagulat ang bida at hindi ito makapaniwala sa nalaman nito. At sa kabilang panel ay may isang player ng idea na namatay kaya ito ay may malaking pinalte sa pagkamatay. Una, bumababa ang iyong level, na kinaiinisan ng lahat. Pangalawa, ipinagbabawal ka sa pag-login sa loob ng susunod na 24 na oras sa totoong oras. Pangatlo, nawawala ang iyong skill EXP. At balik na tayo sa pag-uusap ng dalawa, na sinasabi ng apostol na ang pagsasanib sa kamatayan ay upang pigilan ang epekto ng kamatayan na magpahina sa iyo sa oras ng iyong muling pagbangon mula sa kamatayan. At natuwa naman ang bida sa narinig nito, at dagdag pa ng apostol na, dahil dito, humihingi ito ng paumanhin,
ngunit kinakailangan ng bida na dumaan sa isang pagsubok. At nagulat ang bida sa isang pagsubok nito, at tama nga ang narinig ng bida, dahil upang magtagumpay sa pagsasanib sa kamatayan, kinakailangan mong magkaroon ng Reaper sa ilalim ng iyong utos. Ang mas maraming Soul Reapers na nasa ilalim ng iyong command, mas malapit ka sa pagsasanib sa kamatayan. Kung pumasa ka sa mga pagsubok, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na pagsaniban ang kamatayan. Sige, sabihan mo lang ako kapag handa ka na, naputol ang kanyang pagsasalita dahil biglang nagsalita ang bida na ito ay sakto sa timing sa at ito ay magandang oras para sa kanya. At nagulat ang apostol sa sinabi ng bida kaya't nang dahil doon ay dadalhin na niya ito sa pagsasagawaan ng pagsubok. At nasama ng bida sa isang lugar na maraming kamatayan ang nakapalibot sa kanya. Sa lugar na ito, sa tuwing magtagumpay ka sa pagsugpo sa isang Reaper, sila'y magiging bahagi na ng iyong command. Gayunpaman, ang lahat ng iyong mga kasanayan ay magiging nakasara dito, kaya't kailangan mong makipaglaban gamit lamang ang iyong pisikal na lakas. At tinanong ng bida kung paano naman ang sa kanyang stats. Huwag kang mag-alala, kahit na nakasara ang iyong mga kasanayan, nananatili ang iyong mga stats, gayunpaman, ang mga Reaper ay magduduplicate ng iyong mga stats, kaya't mag-ingat ka. At tuwang-tuwa naman ang bida sa narinig na kahit nakasara man ang kakayahan nito ngunit masaya naman ito dahil hindi naman magbabago ang kanyang mga stats. At napangiti ang apostol na iniisip niya na sana ay makapasa ang bida sa pagsubok. At hinihiling ng apostol na sana ay magtagumpay ito. At nagpasalamat na ang bida, at ang pagkuha ng isang Reaper ay ito ay sapat na sa kanya. Oo, ang mas marami mong makuha, mas maraming Reaper ang mapapasailalim mo sa iyong komando. Ngunit mag-ingat ka dahil ang paggaling ay hindi posible dito. At naintindihan naman ito ng bida, habang nakaupo ang Pope ay masaya niyang iniisip na pagkatapos makilala ang isang mabuting tao, namimiss ko na siya ngayon. Habang ang ibang mga Diyos ay pumipili ng kanilang mga apostol mula sa kanilang mga tagasunod, si Thananos ay ang siyang lumikha sa amin. Saan nga kaya siya naglaho? May mataas na posibilidad na ang mga hinala na siya'y natutulog kung saan sana ay totoo pero sa alinmang paraan, sa ngayon, ang inaasam-asam na lahi ay marahil ay nagpapahinga na matapos tapusin ang kanyang pagsubok, hindi ba? Kahit na pagsaniban niya ang kamatayan ngayon, mayroon lamang siyang pinakamaraming 10 Reaper na nasa kanyang command. At natigil ang kanyang mga pagmuni-muni dahil biglang may kumatok sa kanyang pintuan. At tinanong ng apostol kung ano ang nangyari, at hindi ito makapagsalita ng maayos at sinabi nito na ang kanilang banal na si Yunsang ay nasa gitna pa rin ng laban. At nagulat ang Pope dahil hanggang ngayon ay napanatili pa rin niya ang sarili sa pagsubok na ito ng ganoon katagal, at kailangan niya itong makita mismo. At nang nakarating na siya doon ay hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari. At sa inaasahan nga ng mga inaasam-asam na lahi ni Thananos, siya nga'y totoong iba. At inuulat pa nito na sa kabila nito ay narating na niya ang 200. At naalarma ang Pope at hindi niya lubos maisip na mangyayari ito. At mukhang natapos na ng bida ang kanyang pakikipaglaban at tila pagod na pagod ito, dahil dyan ay may lumabas na mga abiso na nilupig mo ang bawat Reaper sa Netherworld, ginawang mga alipin ang lahat ng Reaper, ito ay isang tagumpay, isang napakalaking tagumpay. Nadagdagan ang lahat ng stats ng plus 20. Nakuha mo ang titulong hari ng mga Reaper, nakuha mo ang lihim na kapayapaan ng mga inaasam-asam na lahi ni Thananos, nakuha mo ang kapangyarihan ng pagsasanib sa kamatayan. Hari ng mga Reaper Legendary, Description, isang titulong maaring makuha lamang ng mga nagtagumpay sa pagwasak sa lahat ng Reaper gamit ang kanilang kapangyarihan, optional, bawasan ang lahat ng parusa mula sa kamatayan ng 20%. Death Transcendence Authority Passive Level Max, Description, wala nang iba kundi si Thananos ang nagbigay buhay sa kamatayan, sa kanya, ang kamatayan ay wala nang ibang kundi isang laro lamang, ang Death Transcendence ay ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan at may kabuoang 3 na epekto. Reapers under your command 666, epekto 1, sa pamamagitan ng pagdomina sa isang Reaper sa pamamagitan ng pagsubok, nababawasan mo ang parusa ng kamatayan ng bilang ng Reaper sa iyong serbisyo. 1% bawat Reaper, hanggang sa maximum na 30%, sa kasalukuyan 30%. Epekto 2, pagkamatay, pumapasok ka sa Reaper state. Habang nasa Reaper state, lahat ng atake ay nababaliwala at ang lahat ng lakas ng atake ay nadodoble.
Mamamatay ka pagtapos ng oras ng estado na yon, ang tagal ng iyong Reaper state ay katumbas ng bilang ng mga minion mo, 1 segundo bawat minion, hanggang sa maximum na 1 minuto. Sa kasalukuyan, kung mamatay ka, ang Reaper state ay magtatagal ng 1 minuto, epekto 3, habang nasa Reaper state, ang lahat ng mga Reaper sa ilalim ng iyong control ay tinatawag, habang nasa Reaper state, nakakamit ng user ang 50% ng mga Reapers na kasalukuyang tinatawag, 666. At nagulat na lang ang bida na bigla-bigla na lang itong lumuhod sa harap nito, na sinasabi ng Pope na tunay nga at hindi ko maiwasang mapahanga, pwedeng bang parusahan ako sa aking pagtatangkang maliitin ang kapangyarihan ng banal? Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.